What's up at welcome sa Pochoklak. Ito ang ikasampung episode ng Relitico, kung saan tinitingnan natin ang mga relo ng mga politiko. Sa episode na to, dahil kontrobersyal ang naging desisyon ng Senado hinggil sa impeachment ng ating pinakamasipag na Vice President, Sara Duterte, minabuti ka na tumingin ng mga sample ng mga relo nila Senators Rodante Marcoleta, Alan Peter Cayetano, at Senate President Cheese Escudero. Bago po tayo magsimula, i-announce ko lamang po na naiabot ko na po kay winner user EdelRG ang kanyang napanalunan na De Guzman and Company DG014. Nakita po kami nung nakaraang linggo. It was a pleasure meeting you, ma'am. Congratulations po on the win, and thank you po sa pagsubaybay. Para sa mga hindi po pinalad na manalo ng giveaway, hopefully po marami pang ganito in the future. Kaya patuloy lang po ang inyong pagsubaybay at panonood. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Tara na! Pagdating po sa relo ni Senator Dante Marcoleta, ang kailangan po nating tingnan primarily yung watch case. No? So yung case shape niya, pero mostly the dial. Pag tinignan niyo po yung dial, yung markers niya, parang inverted triangles na maninipis, mukha silang fangs. Pero pag tinignan nyo sa 6 o'clock position, parang medyo makapal yung marker. That tells me na malamang date ang nasa 6 o'clock position. No? At tignan din natin yung black leather strap. At sa mga katangyan yan, tingin ko, this is a Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin Date. Ang Jaeger-LeCoultre po, no, mas kilala sila for their dress watches. Pag tumingin po kayo sa mga brands na katulad ng Patek Philippe, Audemars Piguet, Vacheron Constantin, Rolex, ang mga hero product po, no, yung mga relo nila, kung saan sila pinakasikat, yan po kadalasan ay mga sports watches. At unique po ang Jaeger-LeCoultre or JLC dahil po ang kanilang hero product ay dress watch. No? And that actually makes me like the brand. Pero in some cases po, no, pag kinumpara po sila against these other brands, nagmumukha pong overpriced. That said, malaki po ang binababa ng value ng relo na ito paglabas ng retail. No? So ang relo po na ito, you can find for up to 350,000 pesos on the secondary market depending on the condition of the watch. May kamahalan po yung 350,000, so we'd have to look at alternatives. At isa-suggest ko po ngayon ng Orient Bambino in 38mm. So, ang relo po na ito is a bit smaller than the JLC, but ito po pag tinignan nyo kamukhang-kamukha, yung format, yung pagiging dress watch, ang key difference lang pagdating sa format would be the placement of the date, kasi nasa 3 o'clock ito, samantalang nasa 6 o'clock yung sa Jaeger-LeCoultre. At yung key concessions dito, yung level of finishing, pati yung movement nito, is definitely not on the same level as the JLC. Pero ang SRP po kasi nito is 19,800 pesos. At makikita nyo po ito madalas for a discount. Kaya if you're in this arena na nagsisimula pa lang kayo sa watches or dress watches, I think magandang starter ang Orient Bambino. At marami na pong variant ito kung gusto niyo ng medyo mas malaki. Marami din pong options. Kaya hindi po kayo magkakamali sa Orient Bambino and any of its variants. Pagdating sa relo ni Senator Alan Peter Cayetano, kailangan nating tingnan yung size ng case. Medyo malaki yan. Yung shape ng case na parang yung lugs niya medyo edgy. Merong crown at the 4 o'clock position. Pag tumingin na tayo dun sa dial, mapapansin natin, puti ang dial, pero may sub-dial na kulay itim, no? At dahil sa mga katangyan na, tingin ko this is a Chopard LUC 8HF. So, ang Chopard po is quite reputable. Matagal na rin silang gumagawa ng mga relo. But they're also a jeweler. Pagdating sa relo na ito, it was released in 2012. And it was considered quite innovative at that time. So, ang frequency po kasi nito is 8 Hz, no? Ibig sabihin, in 1 second, 8 beses po gumagalaw yung second hand. Comparing that to other movements, mga entry-level na ETA and Selita movements, typically 4 Hz. So, this one beats twice as fast as those watches. And it was considered quite innovative at that time. But personally, hindi po ako fan masyado because of the size and parang masyadong techy yung dating sa akin nung relo. Discontinued na po ang relo na ito, but on the secondary market, I've seen it for up to 73,000 Hong Kong dollars. Yan po ay mga 530,000 pesos pag kinonvert po, no?
But plus shipping, taxes and duties pa kasi wala po niyan sa Philippine secondary market as far as I know. And so dahil hindi po ako fan nitong relo nito at may kamahalan siya, tumingin po ako sa isang relo na may konting characteristics na katulad nito but not super the same in the Stova Antea KS. So ang relo po na ito, I like it for its simplicity. Kaya ako ito napili dahil sa sub-dial na seconds po. Pati the shape of the lugs, medyo similar. But that's where the similarities end. I really like this watch dahil sobrang simple. Very German, very straightforward. It borrows from the Bauhaus design principles, no? And this is selling for 1,009 euros on the Stova website. Pero pag kinonvert nyo po yun sa pesos, nasa 58,000 plus shipping, taxes, and duties pa kasi kailangan nyo pong i-import. Pero I've experienced a watch from Stova. High quality po ang mga relo nila. German design and German quality. That's why I really like the Stova Antea KS. So, ang tingnan po natin pagdating sa relo ni Senate President Chis Escudero would be the pusher sa gilid. Tingnan natin yung dial, kulay itim yan. Mapapansin nyo merong tatlong sub-dial. At yung bezel niya is color silver. That makes me think that it's steel. At dahil sa mga katangian po na yan, tingin ko this is a Rolex Daytona. The reference 116520. Yan po ang previous generation ng mga Daytona. At gumawa na po ako ng mga alternatives or video para sa mga alternatives para sa Daytona. Kaya medyo kilala nyo na po siguro ang Daytona kung nanonood po kayo sa channel na ito normally, no? At hindi ko na po i-discuss yan. This is a chronograph. Patok na patok po ang Daytona. But this specific reference has been discontinued. On the secondary market, you can still find it for up to 1.35 million pesos. So, pag-usapan po natin yung alternative. Ang napili ko po ay ang Seiko Spirit SBTR 013. So, ang relo po na ito is a chronograph as well. Mapapansin nyo, black din ang dial. Yung format ng sub-dials, the same. Yung bezel niya, kulay silver din in steel. This watch, I've heard good things about this watch. Hindi nyo po ito makikita sa Philippine market in official channels dahil ito po ay isang JDM or Japanese domestic market model. I've heard good things about JDMs kasi po I think that they are better finished than the ones na pinoprovide sa ibang bansa, no? And may nag-comment po in a previous video about me making a video about JDM. So hopefully I can make that one in the future if I have enough information about JDMs, no, once I've held them in hand. But I've heard nothing but good things about JDMs. At marami pong variation ang relo na ito. Iba-ibang kulay ng dial, iba-ibang format ng sub-dials. Merong collaboration with transformers, for example. So, hindi po kayo makukulangan sa choices. And ang key concession lang talaga would be na quartz ang movement nito. Pati syempre yung level of finishing, kahit mas maganda pag JDM, will probably not be the same as the 116520 na nasuot ni Senate President Chis Escudero, no? Ang relo po na ito, you can find it in the secondary market for up to 15,000 pesos. Yan po ay brand new condition at kung may makita po kayo na used, I think it can go for much less than that, no? Marami po kayong options, just look hard enough sa Facebook Marketplace. I think even sa Shopee, meron po niyan. Kaya for me po, kung trip nyo ang Daytona ni Senate President Chis Escudero sa image na ito, hindi po kayo magkakamali sa Seiko Spirit chronograph line na JDM. Okay. Son of a and son of a hey, well, get the F out of here. Hey, well, get the F out of here. Ayun, nakita na natin ang JLC Master Ultra Thin Date ni Senator Rodante Marcoleta. Nakita na rin po natin ang Chopard ni Senator Alan Peter Cayetano. At nakita na rin po natin ang Rolex Daytona ni Senate President Chis Escudero. Sa tatlong relong tiningnan po natin today, I think medyo undeniable, no? Ang pinaka-paborito ko po, yung JLC ni Senator Rodante Marcoleta. Yan po ay dahil sa preference ko, no, for dress watches bilang sila siguro ang mas kakaunti, no, in terms of percentage pagdating sa mga tinitingnan ko na mga personalidad. At gusto ko po yung simplicity ng relo na ito. At doon naman po tayo sa alternatives. Pinaka-paborito ko po na alternative na pinropose ko would be the Stova Antea
KS. So itong relo po na ito, I really like the simple styling and the small seconds. At bukod po dyan, pag tinignan nyo yung movement sa likod, it's quite visible, no? Kaya gustong-gusto ko po ang relo na yan. Pero opinion ko lang po yun. Kung iba po ang inyong opinion, kung tingin nyo merong ibang relo na mas angkop bilang alternative, let me know in the comment section down below. Kung nagustuhan nyo po ang ikasampung episode ng Relate ko, please hit the like button. At kung trip nyo po yung ganitong klaseng content, watch reviews, do subscribe to the channel and hit the bell icon. Yun lang po. Maraming salamat po sa oras ng panonood. Laters, yo!